Mukhang mapapamura po itong si former President Duterte. Bakit naman may mapapamura? Bakit? Ano yung reason? Aba, yung kanyang lagalabs po, yung kanyang lalabs na pogo, soon ay magiging illegal na. Well, better than late. You know what, guys? Pogo is one of the reason why our country became the most rotten core. Imagine, guys, sa China, illegal yung mga ano na yan, pogo na yan, mga sugal, mga gambling. Eh bakit kasi dito sa Pilipinas, pinayagan yan ni former President Duterte? Ito yung balita, guys. Pogo soon to be illegal in the Philippines. Good job po yun. Good job po to. Nabubulol tuloy si Mima. Piste na yan. So, the House Committee on Games and Amusement, House Bill 5802, or bill a banning and declaring Philippine offshore gaming operators or POGO illegal due to the series of crime linked to them. Among others, security issue. Soon, malapit na, guys. Abangan. Kasi, guys, sa totoo lang naman, yung POGO, merong binibigay na buwis kay Duterte. Yan kasi yung sabi ni Harry Roque. Panoodin nga muna natin tong video na to. Tawang-tawa nga ako, guys. Ito, oh. So, ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Ano sabi niya? Ang POGO po ay kabahagi po ng industriya na nagbibigay ng cash sa ating presidente. Tapos mamaya-maya biglang bawi. Nagbibigay sa atin sa pamahalaan. Ulitin nga natin, guys. So, ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Formal. You're fired! Buti hindi ka finard ni Digong kasi nilaglag mo eh. Ulit nga, guys, tuwang-tuwa ako eh. So, ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente. Sa ating diba? Sabi ni Harry Roque, ha? Ang POGO po ay kabahagi ng industriya na nagbibigay ng cash resources sa ating presidente, pamahalaan sa pamamagitan ng ng buwis. Well, sa totoo lang naman, guys, totoo. May pera sa POGO. Meron pong buwis sa POGO. Pero, guys, if, timbangin nyo, yung taxes na binibigay ng POGO laban dito sa social effect, dapat sana inisip nyo naman lang yun. Kinonsider nyo naman lang yun. Oo, kumikita kayo, pero yung social effect nito, diba? Imagine, guys, yung risk nitong nitong mga pasugalan nito, yung risk nitong POGO na to, na mga e-gamblings na to, tumaas po yung issue ng nakawan dahil dyan. Tumaas din po yung pamilyang nag-aaway-away dahil dyan. Tumaas din po yung risk ng taong nadidepress and yung risk ng suicide dahil sa pagkatalo. Tumaas din po, guys, yung bentahan ng kanilang mga organs, pati mismo yung mga nanay, binibenta na din pati yung kanilang anak to the point na pag malaki, pinapaglimos nila, tapos yung naililimos, abay, ginagamit sa pangsugal. Diba, malaki po ang naidulot na kasamaan at epekto po nitong POGO. Nitong mga gamblings na to, mga e-games na to, mga sugalan na to. Malaki po
ang naging social negative effect sa ating mamamayang Pilipino. Kasi, guys, madaming Pilipino ang nabudol na one click, yayaman sila, mga ganyan. Tinataya nila kahit huling, huling pera nila para lang dyan kahit magkabaon-baon sa utang. At the end of the day, sino yung kumita? Yung mga nagpapasugal. 'Di ba? Lalo na yung pumutok yung online sabong. Ay, nako. Kaya nga guys, nung nabalitaan ko tong ginawa ni Mayor Vico Soto, 'di ba? Binlag ko na yan kahapon sa inyo na sabi niya Pasig shutdowns Pogo, e-gambling establishment. Naisip ko na ay kahit papano there's still a hope for the better country, for the good governance. Kasi si Vico Soto, guys, one of the living proof na yung kagandahan ng bansa. Kasi proof, pro people, ito yung si Vico, tinimbang niya yung social effect, may tax. Tapos yung social effect, tinimbang niya. Mas matimbang yung social effect, yung karahasan na idudulot sa mamamayang Pilipino, yung kaguluhan, mas matimbang pa rin ito sa kanya kaysa sa taxes na yan. 'Di ba? Oo, sabi niya nga nakakapagbigay nga ng tax. Kung sa ganong halaga naman, nagkakawatak-watak ang mamamayang Pilipino, nagkakagulo-gulo ang mamamayang Pilipino, abay di bale na lang. 'Di ba? So mas pinili niya pa yung epekto dito, yung epekto ng mga e-gamblings na to. Kaya nga sinabi ko sa inyo guys na still there's a possible hope for the better future, for the better country because of Vico Soto. Dahil po sa kanyang galaw na yan, dahil po sa kanyang moves na yan, abay ako po ay humanga. Pansin nyo guys, itong si Vico Soto, napaka pro people. Yes, pro people po yung kanyang ginagawa. Tinimbang niya yung pera tapos yung mamamayang Pilipino at nanaig sa kanya yung mamamayang Pilipino. Honest, 'di ba? No issue of corruption. God-fearing din po. Kaya nga nasasabi ko na itong si Vico Soto, one of the best living proof and best example na dapat sundan ng mga kabataan in terms of kung boboto sila ng isang politician. 'Di ba? Tahimik lang, walang hambog sa katawan, pero sumisigaw ang gawa. Not unlike dito sa mga Duterte. Tapang-tapang, papatayin kita. Ginaganon niya pa, nagtuturo pa, mga ganon, 'di ba? Matapang na ba 'yun? Na matapang ka lang sa mamamayang Pilipino? 'Di ba? Pero yung paglitas, 'di ba? Paggawa ng solusyon laban dito sa karahasan, krimen ng ating bayan, hindi mo magawa ng solusyon kahit diyan naman lang sa paraan na 'yan. Mga mukhang pera 'Di ba? Kita nyo naman sa pinakita kong video sa inyo kanina, ano sabi ni Harry Roque? Basahin natin ulit. Ano sabi ni Harry Roque? Ay, punyeta, nawala si Mima. Sabi niya, ang Pogo ay kabahagi po yan ng industriya na nagbibigay ng cash resource sa ating presidente, pamahalaan, sa pamamagitan ng buwis. Oo nga guys, may buwis. Aminado ko dyan, may buwis. Pero kung yung buwis naman na yun, ang kumikita, yung gobyerno, yung mga operators ng Pogo na yan, kasi guys, nung pumasok po itong si Vico Soto sa isang establishmento na nag-ooperate ng Pogo, mas madami po yung nagtatrabahong Chinese kaysa sa Pilipino. Hindi nga po pro-Pilipino yung yung Pogo na yan Kasi sa 100 katao guys, isa lang daw po doon ang Pilipino. Dahil, kitang-kita sa mata ni Vico Soto. Pumunta siya sa isang operation ng Pogo. Yung kanyang mga naabutan, sa dami-daming daming nagtatrabaho, isa lang daw po doon ang Pilipino. Tapos nababalitaan pa natin na nagkakaroon din po doon ng harassment kapag hindi po sila nakakakuha ng quota. Pinapalo, pinapadel to the point ng ibang tao ay tumalon sa building, 'di ba? Ang iba nagpaka-tegi na lang, nagpasagasa. Dahil po yan sa sa maling pamamalakad ng Pogo. Kagaya nga ng sinabi ni Mayor Vico Soto, kung meron naman sanang magandang naidudulot ang Pogo, bakit hindi? Papayagan natin yan. Kaso wala naman siyang nakitang magandang naidulot nitong Pogo na to.
Mabuti sana kung yung mga naglalaro dyan, napagtapos nila yung kanilang mga kapatid, yumaman sila, ang kanilang pamilya, di papayagan yan ni Vico Soto. Sinabi niya yan guys sa interview niya dito kay Ted Filon, kaso wala Wala naman pong good effects itong Pogo. Kaya nga ako guys, sa totoo lang, hindi naman ako anti-gambling. Promise guys, hindi ako anti-gambling. Ang problema lang kasi, itong mga nag-ooperate ng Pogo, e-games, pasugalan, or kung ano pa man yung tawag dyan, hindi na po maganda yung epekto sa ating bayan. Lalo pa tumaas yung crime rate, yung risk, 'di ba? So, wala naman sanang problema. Oo, nakakapagbigay ng buwis, pero kung yung social effect naman ito ay hindi maganda, abay, wag na lang. 'Di ba? Basic, ganun kasimple. Sana dumami pa yung katulad ni Mayor Vic, no? Sana gayahin din siya ng mga ibang namumuno or ibang liderato na ganito yung mindset, hindi puro pera. Anyway, yun guys, yung balita natin ngayon na House approves bill, inaprubahan na po guys ng House itong pagtanggal, pagdeklara na totally illegal na itong Pogo. So, good news ba yun mga mamamayang Pilipino? Ano sa tingin nyo? Comment down below and babasahin po natin yan. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.